Ay, magandang tanghali po mga kababayan ko sa Maynila, no? At sa mga nanonood sa iba't ibang dako ng ating bansa at sa buong mundo. Ito po ang inyong lingkod, ang aking first day, first hour of assuming the office of the mayor, no? Pagpapasensyahan niyo po muna kung baka mahina ang audio namin dahil ang ginagamit lang po namin ngayon ay ang cellphone. Dahil po yung mga naiwan sa aming gamit dito, nakasalpak po lahat sa usasa. But pagka ganun pa man, that's the least of our problem. Kaya po ako biglaang nag-broadcast ngayong araw na ito dahil po sa maaring kaharapin ang ating lungsod at mamamayan na kinakaharap na rin natin sa mga nagdaang linggo na malaking problema sa ating komunidad. Kaya minabuti ko na kahit through cellphone man lamang ay maipabatid sa inyo ang tunay na sitwasyon na ating lungsod patungkol sa hinaing ng taong bayan, tungkol sa basurang nakatambak sa bawat avenida, boulevard, highways, eskinita, mga kalyehon at sa mansulok ng ating lungsod. Yung pong nakikita natin problema at ipinarating nyo sa akin problema, yun naman po ay nababasa ko for the past so many weeks. Kaya lamang po, pagpaumanin ninyo, hindi ko naman po yun matugunan, bagamat ako'y hinalal nyo na, sapagkat ngayong oras lamang na ito, ako nagkaroon ng full authority to manage the city and the people. Ayoko naman pong pangunahan yung mga nakaraan sa kanilang dapat gawin sa inyo. Magkaganon pa man, yung pong nakita ninyong suliranin ng basura ay mas mabigat pa pong problema. And I would like to be fair and honest and transparent to you sa mangyayari sa ating mga susunod na oras, araw at linggo. Nakakaharapin natin lahat bilang mga batang Maynila. Ngayon pong alas 12 Gs ng umaga, may malungkot po tayong natanggap na balita o sulat at nais ko pong ipabatid sa inyo. Sumulat po sa atin ang PILECO, Metro Waste Management. At nakasaad po sa kanilang sulat, ngayong araw po na ito ay humihinto na po sila o titigil na po sila ng pagkolekta ng basura sa ating lungsod. So ano po ang ibig sabihin? Kung kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, at ilang linggo nang nakararaan, ay tambak ang basura sa mansulok ng ating syudad, ay malamang po sa hindi, titriple pa ho yan dahil wala na pong mag-aakot ng basura. Ito po ang bumungad sa akin. Bukod sa kinakarap natin araw-araw, ito ang unang bumungad sa akin bilang inyong alkalde ng lungsod. Nakasaad po rito, katulad ng nasabi ng PILECO, and let me read it to you. June 30, 2025, Honorable Francisco M. Dumagoso, Mayor City of Manila, Manila City Hall, Ermita. Dear Mayor Dumagoso, this is to inform your good office that we are amenable to a mutually agreed no-fault termination of our contract for garbage collection and disposal services for District 3
4, 5, and 6 with the City of Manila to take effect June 30, 2025. Today po yun. In this regard, may we seek your assistance in servicing our account. Ito po, ibig sabihin, naniningil na. Ipaliliwanag ko po yan maya-maya. For services thus far rendered in furtherance of our contract, we thank the City of Manila for the opportunity given to us. Thank you, very truly yours, Joey Lee Oliver, President and COO of Pileco. Ang ikalawa pong sulat ay galing naman po sa Metro Waste Solid Waste Management Corporation. June 30, 2025. Honorable Francisco M. Domagoso, City Mayor, City Government of Manila, Manila City Hall, A. Villegas Street, Ermita, Manila. Dear Mayor Domagoso, this to inform you that we have submitted a notice of intent to withdraw from garbage collection and disposal services contract last June 10, 2025 with the previous administration. As mentioned in the said letter, we find it extremely difficult to sustain our operation due to our continuing inability to collect payments for services already rendered from February 2025 to present. Attached is a copy of our letter for your reference. In view thereof, we are constrained to terminate our contract for the garbage collection disposal services for District 1, 2, and 3 of the City of Manila. Effective June 30, 2025. Thank you, very truly yours, Jerry Rose Ching, Chief Executive Officer, Metro Manila, Metro Waste Solid Waste Management Corporation. At the same manner, ganun din po ang sulat tungkol sa flushing at mga antibacterial activities contracted with Metro Waste. Iyan po ang malaking pagsubok na kakaharapin natin ngayong araw na ito. Para po sa kaliwanagan ng lahat, at hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors, for so many decades, ang nagkokolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan, kahit na magpalit-palit ang mga mayor, ay ang dating kolektor ng Maynila na Lionel Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng Lionel na tugunan ang serbisyo para sa lungsod. At sila nagpaalam ng maayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay nagbabayad, ngunit ang katotohanan, may pagkakautang o bayarin tayo sa Lionel ng 561 million pesos sa taong 2024. At dahil dito, minabuti ng nakaraang administrasyon na kumuha at paghati-hatiin ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po'y nagtagumpay na kumuha ng ibang kumpanya, katulad na nabanggit kong kumpanya na Metro Waste at Pileco. Ngunit, katulad ng
isinaad sa sulat ng Metro Waste at ng Pileco na patunayan na hindi rin sila binayaran. Ngunit nung Enero lang sila binayaran ng taong 2025. And as we speak, with regard to our record, no, ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataginting na 950 million pesos. So para po sa simpleng arithmetic, umalis ang Lionel, dala ng hindi nabayaran ng 8 buwan at 561. May nagsinungaling, may nagkubli, may nagtago, pero lumabas ang katotohanan. Hindi sila bayad. Pinalitan, kung anuman dahilan, hindi ko po alam. Ngunit, hindi rin may tatanggi na hindi nakaya ng bagong kumpanya na kinuha ng nakarang administrasyon na sila'y hindi binabayaran din magpasa hanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, taong bayan, tayong mga taga-Maynila. Humigit kumulang 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung isang araw, madadagdagan pa ho, maya-maya at bukas. Hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga minamahal ko lolo't lola at mga batang Maynila, at sa mga taong dumarako sa Maynila araw-araw, gabi-gabi. Now, I'm telling you straight. A few minutes ago, bilang inyong alkalde, buong kababaang loob ako na nakiusap sa Lionel Waste Management for old time's sake. Total, matagal naman silang nagserbisyo at naghahanap buhay sa Maynila. Nakiusap ako sa mga may-ari nito na kung po pwede, hakutin muna nila ang basura ng Maynila ngayong araw na ito ng libre, nang walang gastos sa taxpayers' money. Kasi bukas po malalaan natin kung ano ang sitwasyon ng pananalapi ng ating lungsod. Ayaw ko naman pangunahan ng kabayo. But for now, nakiusap po ako sa kanila. Bakit po? Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating lungsod, more than anything else. Ang pagkalat ng basura at pagtambak nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga matatanda natin na mahihina na, sa may mga sakit, sa mga bata, sa mga pagkain kinakain natin na maaaring dapuan ng insekto galing sa mga tambak na basura. Masakit sa mata, masakit sa ilong, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Matapos ang aming usapan, bilang tugon sa sitwasyon ng ating lungsod na problema sa basura,
by 2 o'clock this afternoon, the entire resources of Lionel Waste Management will be around in the city of Manila. Iikot po ang mga truck, kukunin po ang mga basura nang walang gastos sa lungsod ng Maynila. And I spoke, ako po ay nakipag-ugnayan din agad sa ating DPS, sa ating City Engineering, sa Manila Traffic Parking Bureau, sa lahat ng ahensya at resources ng lokal na pamahalaan to utilize all human resources, equipment, logistics na hakutin, linisin, paliguan ang buong lungsod ng Maynila at huwag titigil kahit gabi na hanggang bukas, hanggat sa susunod na araw, until we resolve this dangerous problem. Kaya po, mga nanay, tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Manila, pumanatag po kayo. Mabigat po ito. Hindi po ito madali. Pero pumanatag po kayo. May gobyerno na po sa Maynila. We will make sure whatever problems that we are facing right now and we're going to face, we will confront it. We will not point fingers. We will act on the matter. In fact, tomorrow, I'm going to be with the City Council of Manila. And I'm going to ask them to declare the state of health emergency in the city of Manila. Yun po'y kailangan natin gawin para sa mga darating na araw, tayo po'y magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang tugunan, legal na tugunan, yung suliranin natin sa kalusugan sa masamang magiging epekto at naging epekto na ng tambak ng basura sa tapat ng bahay natin, sa ilog natin, sa creekside, sa Boulevard Avenue, and so on and so on. Kaya po, mas minabuti ko muna ngayon na ito'y karapin at kayo'y kausapin upang malaan ninyo na ang lahat ng inireklamo nyo sa akin patungkol sa nangyayaring tambak ng basura sa nakaraang linggo, nakaraang araw, at biglang kakarapin natin patungkol sa paghakot ng basura, ito po ay hindi natin tutulugan. Aaksyonan po natin. Bilang panghuli, ako naman po ay nananawagan sa lahat ng barangay official to 800 plus barangays in the city of Manila. Magkayak na kayo. Linisin nyo na ang lahat ng kalsada, creek, at mga imbornal. In a few minutes, we will inform you that we are going to sign executive order about this thing. Kaya iniikayat ko mga barangay official. Total, kayo naman ay mga halal din ng bayan na tulad ko, makiisa na kayo. Kalimutan nyo na ang politika. May nanalo na. Nagdesisyon na ang taong bayan. Panahon na para tugunan ninyo ang sinumpaan yung tungkulin sa mamamayan, hindi sa politiko. Sa akin naman pong mga lolo't lola, mga nanay tatay, mga batang Maynila, at mga taong dumadako sa Maynila sa gabi at sa araw, nakikiusap po ako sa inyo. Samahan niyo po kaming maglinis. I'll make sure, hahakutin ko ang basura. Ngunit kung kinakailangang ipadelay nyo ng konti, kahit saglit man lamang, na ilawag nyo muna
sa inyong mga tahanan o bahay o negosyo ang inyong basura habang kinokolekta ko ang basura sa kalsada until we normalize the collection of garbage in the city of Manila. Nakikiusap po ko sa inyo. Sana po'y gawin po ninyo bilang pagkakaisa nating lahat na maging maaliwalas ang ating minamahal na lungsod at maging ligtas sa sakit na maaaring idulot ng basura nito. So muli mga kababayan, for now, I hope the audio of this broadcast is clear enough. Pasensya na kayo, ulitin ko, nasa cellphone lang po tayo nagbo-broadcast. But this is immediate. This is very important. This threat to our health or the imminent danger of this brought by this garbage in our city will be confronted. Again, mga barangay chairman, mga empleyado ng siyudad ng Maynila na nabanggit kong ahensya, at nais ko na rin kunin ng pagkakataon sa MMDA kung kayo'y nakikinig po ngayon. Tulungan niyo po kami sa Maynila. Muli, maraming salamat. Pumanatag kayo. We'll be there. We'll do our job. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli ninyo akong ginawang alkalde. Pipilitin ko sa maliit kong kaparaanan na tupdin ang mga bagay na nasabi ko na nung araw at tupdin ang tungkulin ko bilang ama ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa oras ninyo, and if I'm not asking too much, please do share this broadcast to your family, to your friends, to any person that you know that nandito sa Maynila. Mag-ingat po kayo, mahal na mahal ko po kayong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Pong May Kapal. Manila, God first. Thank you.